Ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon. Organisado. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and Kong JV, sa lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada, nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong, dyan po sa veterans, where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito lakasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon. Organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Codesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalat ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JV to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JV sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one to the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines? Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had
control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that correct? Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya di ba? Alam nyo, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinuntupan nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. When in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman sa hindi nang inaarihan kay ERAP o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano, ilipad ninyo yung tao. Ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis siya ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ipinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, Dilawan ka, Pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, no? Were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes. And then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman there. Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman ganun na porkit magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that.